Yo, what's up everyone? So, isa-share ko sa inyo yung process on how to apply for a Korean visa. So, bago tayo dun sa mismong procedure, dito muna tayo sa bagong announcement ng Korean Embassy. So, plano namin na mag-Korea ng June to July 2024. At swerte, buti hindi pa kami nakapag-apply for Korean visa. Dahil naglabas sila ng announcement na from May 1, 2024 ay mag-accept na sila ng tourist visa applications via mail. So, mail ha, hindi email. So, hard copy pa rin ng mga requirements at hindi soft copy. Reminder lang na para sa mga Filipino tourist lang to. So, kung hindi Pinoy or hindi tourist visa yung i-apply mo, kailangan mong pumunta ng personal sa mga Korean Visa Application Centers or KVAC. So, yung requirements and all ay dun mo na mismo yung process sa courier, sa mismo office na nila. So, yung nag-iisang partner courier lang ng KVAC ay yung W Express. So, yung W Express ay nationwide na naman siyang meron dito sa atin. Ang babayaran lang ay 1,900. So, 1,000 para kay W Express at 900 na bayad para kay KVAC or yung sa mismong Korean Visa Application Center na. So, meron lang 14 working days yung itatagal ng process. At i-update naman nila kayo lagi dun sa status via text message. So, kung hindi pa alam yung branch ng W Express, yung malapit sa inyo, ipapakita ko sa screen yung link para makita mo yung mga ibang branches ng W Express. So, proceed na tayo para dun sa mga requirements. So, number 1 requirement ay yung application form. So, di-display dito yung link at magkakaroon tayo ng separate na tutorial para dun sa pagsasagot. So, marami kasing nalilito, medyo nagkakamali. At yun, malalaman nilang may mali sila pag na-deny na sila. So, para iwas mali tayo, meron tayong gagawing separate tutorial para dun. After ng application form, kailangan mag-prepare ng one piece or isang piraso lang na passport size na picture. So, yung ID picture mo, kailangan white background. Syempre, dapat minimal lang yung edit at kailangan within 6 months or at least 6 months yung picture na yan. So, dapat recent siya. Pero hindi naman mahirap sa atin yan sa Pilipinas kasi for example, nag-picture kami sa photo line. So, sinabi lang namin na for visa application siya ng Korea. So, for Korean visa. So, sila na bahala. So, alam na nilang ginagawa doon. So, after ng picture, passport size, yung mismong passport. So, kailangan yung mismong passport mo, ipasa mo rin siya doon. Aside from passport, kailangan may photocopy, yung bio page, yung page 2. So, kailangan mo siyang i-photocopy. At kung nakapag-travel ka na noon, for the past 5 years, kailangan mo i-photocopy yung visa at yung mga arrival stamps. So, yung past 5 years lang naman. Kung hindi ka pa nakapag-travel, so hindi mo na kailangan mag-photocopy. Next ay yung copy ng PRC mo or yung IBP card kung meron ka. Kung wala naman, okay lang. Next ay yung COE or yung Certificate of Employment. So, kailangan mong ipasa yung original. So, medyo crucial din to dahil sa COE, meron sila mga specific na hinihingi. So, ito yung mga specific na hinihingi nila. Kailangan sa COE makikita yung applicant's position, date hired, compensation, office address, at yung contacts, landline, at yung email address ng company or yung HR. So, hindi sila tumatanggap ng mga cellphone number lang. So, kailangan landline at yung email address. So, aside from COE na i-request mo sa company ninyo, kailangan mo rin mag-request ng ITR, Form 2316. So, ipapasa mo lang naman ay photocopy. So, kasunod nun, kailangan mag-prepare ng original bank certificate. So, yung original bank certificate mo ay dapat merong 6 months average balance or meron na siyang ADB. Aside from bank cert, kailangan mo rin yung bank statement. So, yung bank statement naman kahit at least 3 months lang. So, yun lang yung mga requirements. Reminder ulit, itong mga requirements nito ay para sa mga Filipino tourist visa na employed. Okay? So, kakalimutan ito ay para sa mga employed lang. So, kung ikaw naman ay personally invited by a Korean
kung meron kang kakilalang Korean na invite kang pumunta doon, kailangan mong mag-prepare ng invitation letter. Siyempre, galing sa kanya. Invitation letter niya sa'yo na written in Korean or nakasulat siya in Korean language. Bukod doon, kailangan niya ng photocopy ng passport or ID. Kung ikaw naman ay personally invited ng isang Korean company or isang company sa Korea, kailangan mo rin mag-prepare ng invitation letter na nakasulat din in Korean language at photocopy ng company business permit. Okay, so yun lang.